Question for all. Yes, Ike's. Mali ka na naman. Hindi, may ano talaga ako. Ay, may meron talagang tanong. Okay, sorry, sorry. Oo. Wala sa script. Kaya Wala sa online tayo ng... script. Ulit. Restart. Okay. Question for all. Yes, Ike's. Anong sense ng five senses mo? Kiwi! Ah! Anong sense ng five? Ibig sabihin, it's 5 senses day. Oh my Yes, God, meaning kunyari it's hindi ko alam. five senses day today. Yes. So, as our tradition, pulse Oh my check. God. Sige, I'll go first. Go. Pinipilit na lang ang mga bagay na hindi maipilit. Feeling. Yun. Oh my God. I want to know more about it. So, offline. I want to know more about it. You can't. I can't. Oh. Dito sa live. Charot. Sa recording. Oo, sa ano na lang, offline na lang. Offline, sige. How about you, Ako na, Ike? ayun, thank you for that wonderful question. Ako naman, ang pulse check ko ay PMS. Ano yan? PMS, ano yun? Di ba sa kotse? Charot. Premenstrual syndrome. So, labo-labo ito ng mga feelings. It's a week it's a Oh. week of happiness. I ba't ko explain pero PMS. Kaya So, for nga the eh. Ganun girls lang ako. out there, Naririnig ko alam lang niyo kasi na. narinig ko lang kasi yung PMS kapag yung sa kotse. Pag nagpi-PMS ka kasi, like, sobrang labo-labo. As in, Mm. labo-labong feelings. So, labo-labong pag-overwhelm yung senses. So again, as I mentioned, so for today's podcast, we will be having our five senses episode. So Yay! yay! So, ano unahin natin? I go for sight kasi ang ganda ng nasa harapan ko ngayon. Charot. Kumakain na tuloy ako ng buhok. Go, mauna ka sa side. Sorry, ayan rin ba yung ano mo, yung usual wig mo na inano mo lang, sinide mo lang? Oo, ito lang din. Parang ang haba-haba niya. Siyempre, humahaba. Anong araw na ikaw hindi ba nagpapagupit ka? Hindi. Ewan ko ba Okay. tinitweak ko lang yan. Sige, Ayun. go na Okay, sige. hinahanap ko lang yung notes. Go. Ang site ko actually is dalawa siya, sorry na. So, ang site ko would be Hamilton the Musical. So, Ay, ayaw pa kabog. ayaw pakabog talaga kasi 2 beses ko siyang pinanood bakla. Totoo? Daming pera, ha? Hindi ako maraming pera. Poor lang yung decision-making skills ko when it comes to my finances. Charot. Ano, hindi mo Yung nabili sa unang akin yung isa. Yung unang time ko, ayun talaga yung pinag-isipan, like nung April ko pang binook. Pero kasi I keep on seeing people na nagbebenta ulit, no. Ayoko talagang bumili sa tao kasi takot na takot akong ma-scam. Pero andun kasi siya sa group, so parang legit naman. So sabi ko, sige na nga. Gusto ko talaga, iba kasi parang, ewan ko, siguro kasi ngayon na lang ulit ako nakanood ng musical na Legit. nilo-look forward ko talaga. At saka actually, nilo-look forward ko kasi na mapanood yung isang Eliza na hindi si Rachel Ann Go. Mm, Para ma-compare ko siya. compare But then mo. again, yung second time ko, si Rachel Ann na naman. Oh, Roy, ando As, pala si Rachel Ann ngayon. oh, as usual, sobrang sobrang galing niya. Actually, parang ano nga, since diba hindi pwede mag-video doon, ang wala kang memories kung ano yung gusto mong balikan kung paano yung pagkanta nila, kung paano, parang sobrang ano siya, senses overload. Pero at the same time, yun nga, wala kang mabalikan na memory kasi bawal mag-video, bawal mag-ano. May mga, yung mga ushers, may nire-record sila, may video na nire-record sila para dun sa yung mga latecomers, parang kunwari kung na-miss out. Kasi hindi ka pwedeng basta-basta umupo Mm. dun sa seat mo kapag na-late ka eh. So, pag sa labas, parang pwede mo siyang panoorin. So, but anyway, ayun. So, that's it. Ayoko nang masyado mag-fangirl about it kasi
Basta pero for me, ano lang, kung may pera pa ako papanoorin ko pa siya ulit and I'll make sure na yung isang Eliza naman talaga yung papanoorin ko. Kasi I heard siyempre not bias, Rachel Ango naman talaga, Pinoy pride, pero siyempre I would also want to witness kung paano yung performance ng isang ano, ng isang actress. So, there. Tas yung isa ko pa na site, ito nung weekend ko lang 'to pinanood, hindi ko pa 'to natatapos. Yung Daily Dose of Sunshine na K-drama sa Netflix. Nakikita mo ba yan? Hindi ka ma-K-drama 'no? Hindi. Gano'n ako, gano'n lang ang mga Hmm. reaction. Ano siya po, so just a quick summary, ano siya, about siya sa nurse na nalipat siya sa psychiatric ward. Tapos every episode, iba-ibang patient, iba-ibang mental health, disorder yung tinatakal nila. Tas as a spoiler, sorry, parang nabasa ko lang yun, wala pa ako dun sa episode na yun. Yung spoiler is siya rin yung magiging pasyente about depression. Hmm, Sobrang ang ganda na parang naging patient din siya parang may ng ward niya. personal touch talaga. Oo, may personal touch. Tas ang galing lang nung ang galing nung pagkaka-explain nung bawat disorder. Yung first episode kasi about bipolar, disorder, sobrang ang daming, misinfo about the disease, 'di ba, or the disorder rather, na maganda kung makakapagbasa ka, ma-e-expose mo yung sarili mo about different references para mas maintindihan mo. Kasi iba parang isip lang nila 'pag naka-manic mode yung, patient, parang nagwawala lang and all. Iba-iba siya talaga. Yung dun sa patient nila dun sa first episode, ano siya, sobrang perfect girl, ganyan. 'Di ba kinuwento ko na quick lang, sobrang perfect girl, ganyan. Tapos sa tuwing nagma-manic episode siya or kapag yung may episode nga siya nung, pagiging bipolar niya, naghuhubad siya, tapos nagsasayaw siya. Tapos nung one time na yun na nagka-episode siya dun sa ward, so ano, pinakita talaga na naghubad siya, tapos nagsayaw siya, tapos yun pala in-explain din nung bandang gitna na yun kasi yung happy memories na na-retain sa kanya during her kumbaga okay days. So yun yung unconsciously, yun yung binabalikan ng katawan niya para maging okay ulit. So yung pagiging balerina niya and all. So ewan ko kung saan nakuha yung paghuhubad, pero yun. Basta ang ganda ng pagkaka-explain. So if you have time and para dun sa mga K-drama listeners na mga K-drama fanatics na listeners natin, alam mo naman ang dami. Best ano siya, best drama for me this year, Daily Dose of Sunshine. So siyempre kilig-kilig din yung mga side stories about dun sa nurse tsaka dun sa doktor, pero ang ganda. Ang galing nila gumawa ng gano'n kasi very ano ang mga Koreans, eh. Yeah, 'Di ba maano din talaga sila about mental health kasi ang taas ng, yeah. And you can watch it generate nila. on Netflix. Puwede kayong mag-channeling, just lang. True, baka naman Netflix, so watch Mm, na guys sa Netflix, so yeah. and Hamilton is on Disney Plus. Woo! Ah, Talaga meron din sa Disney may Plus? yung ano, yung version nila Lin-Manuel, yung original version, yung Broadway version nasa Disney Plus, Yung PH siya. So, Hamilton? yes. Okay. Yes. So, puwede ko naman Okay. palang panoorin ko na nga lang. Ayun Ok anyways, lang. O ikaw po, what's your side? well, my today's five senses has a tema. Yes, Hmm. yes. Kasi last Sunday, nagkita kami nung isang HR namin tsaka nung isang ka-work ko, tapos si Jer, for ano lang, parang ang pinaka-goal lang namin is parang ano lang, para lumabas lang yung mga inis nung dalawang HR kasi sobrang stress na nga sila, 'di ba? Parang gusto ko lang mang-trigger para lang mailabas na nila and then gawin niyo na yung DTR ng maayos ha, mga gano'ng level. Ending, sinundo namin si Jer kasi galing pa siya ng San Jose del Monte. Nasa Hmm. kotse kami tapos papunta kaming MOA. Hmm. Pero bigla ko naisip na, diretso na natin ng Tagaytay 'to. So habang nagdadaldalan yung dalawang HR sa likod, ang biyahe namin ay pa-Tagaytay na. So, yun ang ating five senses for today is Tagaytay moments. Oh, Ayan. So ang site okay. ko is yung first stop, hindi actually namin yung first stop, second stop namin yun. Pero yung
gusto ko talagang puntahan. Not dahil gustong-gusto ko, pero dahil naku-curious ako. Ito Mhm. ang SB Hiraya. 'Di ba? Ito yung pinaka-controversial na Starbucks sa Tagaytay. Bago lang 'to, this year lang siya. Isa siyang Starbucks Reserve at sobrang dami daw tao dito, pero sobrang ganda din daw. And then sabi nila, worth to wait naman daw tsaka may mga Starbucks exclusive, ganyan-ganyan. Mhm. Mas Starbucks naman ako, pero hindi naman dahil super Mm. fan ako ng Starbucks, pero dahil Starbucks lang yung mostly alam ko, 'yan. And then nagpunta naman kami, nag-park kami dun sa kinainan namin kasi feeling namin wala kaming mapaparkan dun sa mismong Starbucks si Raya, pero walking distance lang siya, Mars. Hmm. Pagdating namin dun, girl, sa labas akala mo ano, may something. Anong oras na yun, mga past 9 na ata or past 10 na yun. Ang haba pa rin ng pila, Mars. Sa labas pa lang, hindi ka pa papasok sa Starbucks. As in, para kang nabili ng ticket sa UAAP or gano'n, gano'n level yung haba ng pila niya. So 'pag, sabi sabi kong ganyan, "Wag na natin i-push," pero gusto kong lumapit mismo talaga. Mhm. Lumapit naman ako mismo kasi yun nga parang may special line ganyan-ganyan na ikot-ikot na gano'n, bago ka pa makapasok dun sa door. So in fairness naman sa labas, exterior nung Starbucks Hiraya, mukha naman siyang maganda. Maganda yung parking space, sobrang lawak ng parking space. And then nakikita ko parang Mhm. Christmas na sa loob. May malaking Christmas tree, mga Christmas tree ng mga artista, mga Vicky Bello levels, mga gano'n. Nandun naman siya sa may pintuan sa loob. So 'pag binubuksan yung pintuan na nasa side ko yung ano, yung Christmas tree. And then that's it lang. Tas after nun 'di na kami tumuloy. Lumipat na kami sa ibang Starbucks na may pila rin naman pero manageable yung pila, unlike there. Mm. Oh my God, sige magtatanong ako sa'yo offline about that kasi plano naming dumaan diyan ng family ko ng Friday. So, pero umaga, pero grabe pa rin yung tao po, 10 OA. PM or 9 PM ang dami pang tao pero sabi nila ganun daw talaga lagi ang pila dun, hindi na daw umiikli. Mhm. Kahit yung pinaka-opening nila, mas mahaba nga daw 'pag Oo, opening, eh. shucks. Yeah. Anong next natin? That's my side. Okay, thank you. Touch. Oh, touch. Sige, sino mauna? Sige ako mauna. Oh my God, natatawa ako agad. Okay, so ang touch ko is, a commute experience. Oh, A commute experience kasi for the first time of, being a Caviteña, ang arte, nakasakay na po ako sa PTEX. nakasakay ka na sa PTEX, Na Thank you congratulations. so much. So from One Ayala nag-ano ako, nag-bus carousel ako pa PTEX, ta's from PTEX nag-ano ako, nag-bus ako pa Tanza. Tanta. So, very much probinsya feel. Sabihin niyo ng maarte ako, pero for the longest time pangarap ko po talagang tumira sa probinsya. Alam mo yung ride ko dalawang bus, sobrang shocks. Ang arte, pero ang iba ang ano, ang ewan ko kasi siyempre, 'pag ano ko 'pag galing ako sa office nagka-carpool ako from MOA. Pero ito iba yung feeling from PTEX, para talaga akong tsaka parang haba ng biyahe. Ano? Parang kahit ang haba nung biyahe. Oo, Siguro kasi ang daming stop unlike kapag naka-carpool kasi ako konti lang, 'di ba? Pero diretso lang, 'di ba? diretso lang through. Yung PTEX medyo matagal siya tapos talagang nakatingin ako bakla sa bintana kasi baka daw pagpas ako, Ay tama, ganyan din ako. 'di ba? So, ayun lang, ang haba lang din nun and grabe pero ang pamasahe ko dun bakla 65 lang. Sobrang Magkano ano, ka sa carpool? bakla 200. 200. Oo, mura na yung 180 'pag pauwi. So, ayun. So, next time actually ta-try ko siya ulit. Na-try ko siya nung papasok hindi ko na uulitin, yung pauwi na lang siguro ta-try ko ulit Nahirapan ka next ng time sa papasok? PTEX. Oo, Parang mahirap. carpool talaga. Kasi ano, PTEX tapos from PTEX sasakay pa ako ng, pa-Ayala ta's from Ayala magka-cab din naman ako. So, ang From haba Ayala nung magka-cab ka pa, ang arte mo. Charot. ayan ang ganda, ayan ganyan, ganyan na lang para di ka maanohan, di ka
irita, ayusin mo na lang later on. Pero yeah, that's for my touch. Ikaw naman, anong touch mo, Miss ano, Catherine Merlini? I'm sorry. I'm sorry. Well, for my touch, siyempre dahil Tagaytay edition, siyempre simple lang yung touch ko pero, Hmm, siguro iba pa rin talaga siguro yung simoy ng lamig na natural. So, yung lamig nung Tagaytay yung aking touch kasi wala, parang ang saya lang na kasi ako yung tipo na hindi talaga lamigin. As in, hmm, 'pag yung mga Baguio-Baguio ganyan, naka-shorts pa ako, sando or kahit gabi ganyan. Pero yung siyempre iba yung lamig nung aircon, eh, tsaka iba yung lamig hmm. ng natural na alam mo yung humahampas lang sa skin mo yung ano, nasa labas ka. So, parang nung nandun ako sa Tagaytay sabi ko, "Ay pa-December na talaga, sana ganito sa ano, sa Makati ganito kalamig." Kasi sa Mm. Makati gabing-gabi ng kati pa rin nung ano, nung hangin, eh. So, lamig lang ng Tagaytay yung aking touch, walang masyadong special, yeah. Lamig ng Tagaytay, nakakamiss 'no, pero hindi na ako Yes, 'di ba? further Tsaka ang tagal comment. ko nang hindi nakapunta ng Tagaytay. Kaya na Talaga ba? oo, kaya na-appreciate ko siya. Tol, Oh, oo, matagal na. 'Wag mo na ipilit, matagal na nga. Ayaw pang okey maniwala. sige. Ayaw ko pa maniwala, eh, 'no. Sige, sige, sige. Next is here. Carry ka, here. Here, oo naman, carry ako. Okey, sige, here. Sige, I'll go na. Ang here ko is alam mo ba yung mga ano, mga Tiny Desk concert sa YouTube? Hindi. Hindi, okey. Kasi may concert, mini concert series na Tiny Desk Concert. So, iba-ibang artist ang ini-invite nila to have Para ba a 'tong mga tiny ano, para ba 'tong sa BBC wish One, bus. parang Wish Bus gano'n? Oo, parang wish bus. Pero ito nasa office 'to ng NTR, studios. Tapos yung isang desk lang dun nung radio ano, I mean yung radio host before, dun lang talaga nagko-concert.Ise-sendan kita ng link mamaya kasi yung isa sa mga favorite ko na concert dun would be kay Sam Smith. Grabe, Hmm, sobrang as in legit na para silang nasa office ta's siksikan sila dun. Isipin mo si Sam Smith, siya yung siyempre siya yung bida, siya yung nasa harapan. Pero, meron siyang parang choral, group na nasa likuran. So, parang grabe, para kang nasa church. Parang Parang choir talaga yung kumakanta sa likod niya ta's may nagpi-piano, pero again siksikan sila dun kasi nga tiny desk lang siya. Tapos fun fact, nung pandemic siyempre hindi sila puwede pumunta dun, hindi sila puwede magsiksikan, 'di mm. ba, kasi social distancing. Ang version nung gano'n ng NTR nung pandemic would be tiny desk concert at home. So kung saan nakatira yung artist, dun lang siya Oh my nagko-concert. God, ang cute nun. Oo, gano'n yung ano niya, naging kay Justin Bieber sa bahay niya lang talaga, nagpipiano-piano siya do'n. Ta's yung kay Dua Lipa siyempre nagmamaganda siya, meron siyang studio na ano, ta's hiwalay-hiwalay sila, Ano ba one 'yan? one ano yung tawag do'n, arms apart, gano'n. Kasi nga pandemic, eh. Sesendan kita, pero yun nga yung favorite ko, paulit-ulit ko siyang pinapakinggan lately, yung kay Sam Tiny Smith desk. na Tiny Desk Concert, as in, grabe ang galing niya. Alam mo yung kasi 'di ba parang nag-switch siya Mm, ng ano ba, hindi siya genre, pero nag-switch siya ng vibe mm. lately. Kasi 'di ba, sa era na siya nung very much ano, provocative, era niya. Pero nung kinanta niya pa din yung mga old songs niya, grabe, ganda. Ganda nga, para siyang ano, So Far na concert. Yes, para siyang so far, yes, yes, Mm, yes, parang gano'n. super Sendan sound. kita ng link mamaya. Ikaw, what's your here? Siyempre Tagaytay version pa rin tayo. So, pauwi na kami nito, siguro mga Hmm, past 12 na. Eh, siyempre yung isa naming kasama nanay, so hinahanap na siya ng anak niya na ang alam ay magkakape lang sa labas. Eh, yung kapatid niya kasi yung kasama namin. So, nag-post yung hmm. kapatid ng Starbucks namin, tapos nag-comment, malibay lang pala, ah." Oh my God, Oo, ulit, kaya pero hindi ko long. napauwi na tuloy agad siya. So, yung ano namin is yung madalas 'to, pero hindi ko nagagawa 'to kapag kasama ko yung kapatid ko. Pero ito yung Mhm. gustong-gusto kong ginagawa, yung road trip, sound trip. Alam mo yung Oh!
Alam mo yung ano, habang nagda-drive ka magpapatugtog ka ta's sa lahat kayo sa car kakanta kayo, kasi gustong-gusto niyo yung kanta. And guess what, kung ano ang aming tema that road trip? Ano? Jolina Magdangal. Wow! Talaga ba? Parang iba kasi Yeah. yung narinig ko sa story Ah? napanood ko dun sa story ni Jer. Ay iba pa yun, yun yung Iba pa una. ba yun? Oo, Ah, yun yung una party-party. Yung next namin mm. is ano na, kanya-kanyang version na. So sabi kong ganyan, mag-Jolina Magdangal tayo. Tas, siyempre yung driver si Ruth, tapos yung kasama ko sa likod si LV. Siyempre ano na kami, batang 80s kami, mga ganyan. So mga batang 80s, batang 90s. So, alam na alam namin yung mga kanta ni Jolina. Si Jern ako dun, hindi niya alam. So talagang kung laging tapat at Parang laging naglag. totoo. Tapos meron yung chuba chusa chuba chu mga gano'ng level. So, enjoy na enjoy ko yun kasi siyempre as a Jolina fan magdangal. Tapos alam mo yung may kasabay kang kumanta, nagdu-duet pa kami ni Ruth habang nagda-drive kasi nasa may driver's seat ako, eh. Tapos sabi kong ganyan, ito talaga yung mga moments na hindi ko nagagawa sa kotse ng kapatid ko kasi nga 'pag siya yung naggaganon dapat simple yung kanta, tapos kailangan mahina lang, bingi kasi ako. So, minsan yung mga tugtog hindi ko na talaga naririnig kaya ang ginagawa ko naghe-headset na lang ako ta's nagsa-sound trip na lang ako mag-isa, gano'ng level, mm. So, that's my sound, ang aking Jolina Magdangal sound trip with the company. Gusto ko po yung ano, yung kanta nila Jolina dun sa, Gimmick the Reunion movie, yung kahit pa anong mangyari, ang pag-ibig ko. Ano ba yan, hindi mo alam? Matandaan. Sayang. Anyway, I think kailangan mo na talagang i-complete yung driving lessons mo para at Kasi least kung road trip tayo, oh. ang natatandaan ko kasi sa Gimmick the Reunion na kanta nila yung ano, alam niyo yung party version kasi nga tinatawag niya yung mga customer mula ni Leo Valdez. "Kung kami gano'n, gano'n. Basta yun na yun. Ayun na nga, so kumpletuhin mo na yan para at ikaw ang masusunod kung anong gusto mong ano, Gano'n naman daw talaga music. dapat ang ruling. Kung sino ang driver dapat siya ang masusunod sa sound trip, hindi daw yung passenger princess, yan. Pero yun nga, isa yun nga sa mga ano ko sa buhay kaya ayokong ituloy talaga ng todo-todo yung sa driving para sa car. Kasi girl ayokong maging driver, parang hindi ko siya forte. Ag Masaya na ako maging passenger princess. Parang yun na yung Actually, ba't ko pahihirapin yung sarili ko, 'di ba? Tapos siyempre, hindi mo naman matitiis na marunong kang mag-drive, ganyan-ganyan. Tapos sasakay sila MJ, sila Dan, si MJ pa naman muscle. wala kang aasahang magbantay Wala sa'yo, wala! lahat tulog. Wala kang aasahan diyan sa mga 'yan, Diyos ko. Kaya maganda ng commute-commute na lang kami, 'yan. O kaya Actually, kahit ako po. dun sa isa naming friend na nasa taga Lancaster, 'di ba? Mm. Okay, anyways, next tayo. Anong next natin? We have Um, pag-usapan na natin yung touch, yung sight, tsaka yung Here, ear. Ano na ang next natin? taste. You want taste? Yeah, I want this. Mas prepared ako diyan. Okay, sige, sige. Ang taste ko I think na-witness mo na akong kumain nito, kakakain ko lang actually kanina, VCAT at saka yung Double Dutch ice cream. Oh my God, stress ka ba? Yung kaagad ng tanong, Hindi stress ka ba? hindi nagpi-PMS kasi ako, so ewan ko sobrang go-to ko talaga yun at saka alam mo po sobrang natutuwa ako dun sa yung sa binili ko sa 7-Eleven na maliit na ice cream. Mm. Kasi sold na ako dun na parang ang cute lang kasi nung may ganong Anong maliit na version. ice cream? Yung ano ba Selecta na maliit lang. Parang Hmm, nasa 30-40 pesos lang yun. Eh, okey hmm, na ako dun kaysa yung bibili ka nung tabo ano naman. Mm. oo, Alam mo astig. alam mo ba kagabi, hindi na-share ko lang din, kagabi ang sine-search ko sa marketplace ay yung Gino's ice cream. Ay, meron ba?
Meron. Meron Nakakita ka? dun oo. Dun ako Hmm. nakakita talaga. Ang mahal lang kasi talaga nito kasi nga isang tub talaga yung bibilhin mo. Pero kasi naranasan ko, twice na ako nakaranas bumili or thrice na ako nakaranas bumili ng Ginos. Tapos isang malaking tub talaga, worth it naman siguro kasi nasa ano rin siya, nasa malaki siyang styro, ta's punong-puno ng yelo. So, talagang Ah, well prepared talaga siya, na dadating siya sa'yo na hindi tunaw-tunaw. Alam mo yun naman yung sarap. Ginos, 'di ba, yung ice cream from Oo. Bataan. Ano, parang naisip ko lang, parang nagke-crave ako sa ano, Ginos. So, nag-search ako kagabi, sabi ko bibili ako today. Hmm. It's a fail kasi 800. Sabi ko ganyan, pass. Pass. Okey na pala. Okey na pala yung Okey na pala. cravings ko. Babalik na lang ako dun sa ano, may pinuntahan ako yung Restaurant Depot, sa may Hmm. Harrison lang 'to, eh. Tas eto para siyang ay Restaurant Depot, para siyang ano, grocery ng mga restaurant supply. Tas nagpunta ako dun Hmm. once, may mga nabili ako, pero ang pinaka nagustuhan kong binili dun is yung Big Scoop ice cream na Yes. ano yung maka-yes ka. Ay sorry, hindi kasi favorite ko yung Big Scoop. Favorite mo, Big Scoop ice cream tas mura lang siya, girl. Like yung isang buong malaking tub parang mga ₱180 lang. Tas ang tagal nito sa ref namin, as in nakailang milkshake kami ng avocado at vanilla. Vanilla at saka avocado kasi yung binili kong flavor, yun lang. So ang pumunta ay parang gusto ko tuloy pumunta ngayon, charot. Tas may membership siya, ito. Pero Ay free talaga? free lang naman. Eto siya. Restaurant Depot, sa Harrison lang 'yan? Yes. Alam mo yung ano, yung Eskinita. Like skinita talaga 'no, yung likuan before kang pumunta ng Heritage, Mm. yun doon lang. Yung Ay, katapat ng ano, ng oo. Sogo. Ano 'yan? Sorry. Hindi, si Erica kasi pinilit ako, sabi niya, "Ano ka ba, mag-dress ka?" Oo nga, sabi ko, "Eh, no." Hindi 'yan, Diyan na pala si Jer, do'n ka nagulat sa kabila naman siya. o diyan sa labas para malamig. Yan, yun lang. Reading-ready na siya dun sa Ayun, ano, sa Miss Universe. ready Ay na ba pagka siya? Okey. Anyway, may isa pa ako actually for taste, sorry. Malapit lang 'to sa inyo, yung Omotesando Coffee sa may Salcedo. Omo Nakikita mo 'yan? oo, ano? Omotesando Coffee, Hindi, Japanese ano siya, saan yun? coffee. Alam. Kasi pag galing ka ng yung kanto malapit sa inyo ng Jollibee, Burger King, Chowking, Oo, yun. Pag galing ka dun, tawid ka lang, tapos kaliwa. Basta dun sa intersection na yun, kaliwa, oo, dun lang. Katapat nung Coffee Bean yun, 'di ba? Yung sa may side niyo. Basta Salcedo. Malapit sa inyo, malapit na malapit lang, as in. Japanese ano siya, modern Japanese keme. Kasi yung isang office friend ko, shoutout kay Kat, alam ko nakikinig ka. Gusto niya pumunta dun kasi ang ganda ng interior. Tapos pagdating gusto ko namin puntahan dun, ngayon kasi kaya gusto ko siya ano, ako lang Omor? nagsasabi, "Wag mo nang puntahan." Ay, wag ko na puntahan. Wag mo nang puntahan. Kasi, Sakto lang. hindi siya ano, hindi siya Hindi siya nag-live dun sa pagka-omonotasando niya. hindi, pero although maganda yung interiors niya, modern Japanese, pero sakto lang. Tas merong in-order yung isang friend ko na yung dessert something, parang siyang cassava. Eh, hindi ako kumakain ng cassava, eh, so hindi ko siya Talaga? bet. Hindi Sorry ako kasi ano, kumakain. kakanin apologies ako, eh. Uy, kumakain din naman ako ng kakanin pero ayoko ng cassava. So, that's it for me. Ikaw, what's your taste? My taste is very ano din 'to, very surprising. Hmm. Kasi 'di ba papunta nga kami sa Tagaytay, so hindi ko alam kung saan kami dumaan, eh, for somewhere. So, biglang may nakitang mga fruit stands, 'di ba maraming fruit stands sa Tagaytay, Mm. ganyan, ganyan. Tas
Ta's biglang sabi nung ano, ni LV yung kasama namin, "Hala, bili tayo ng fruits para may pasalubong na daw siya kaagad sa pamilya niya." Kasi nga tumakas nga lang daw talaga siya. Originally talaga, Manibay lang, napunta ng Malibay. Tagaytay. Malibay to MOA to Tagaytay, 'di ba? So, huminto kami. Ta's ako wala naman din talaga akong balak bumili kasi nga sinamahan ko lang siya. "Ay, gusto ko 'tong pinya, gusto ko 'tong ganyan, ganyan." Ta's si sa biglang parang may inalok si kuya, sabi niya, "Eto mangosteen, bili ka ganyan, ganyan, ganyan." Eh, hindi ko alam yung mangosteen. Alam mo never pa ako nakatikim ng mangosteen sa tanan ng buhay ko. Talaga ba? Never pa ako nakatikim ng mangosteen. Ta's biglang sabi ni kuya, "Eto free taste." Eh, di sabi ko, "Ay free taste, pak pa Pak. papatulan ko 'yan." Tapos para siyang santol na kulay violet, 'di ba? So, binuksan yung ano, yung mangosteen. Ta's tinikman ko. Una nga medyo takot ako, pero siyempre fruits naman 'yan, so medyo hindi ako kabado. Mm. Girl, ang sarap kasi ang tamis. Alam mo yung may asim siya pero puro tamis. May parang unang asim pero 'pag nag-stay na siya sa labi mo, ang tamis niya. Tapos grabe, nasarapan ako na bumili ako ng kalahati, ayan, ganyan. Tapos nakakita ko ng avocado, ang mahal nga nung avocado, eh, favorite kasi ni Jer yun. So, bumili pa rin ako ng kalahati rin na avocado. And then si ate, tinatanong ang pinakagusto ko lang sana dun is mangga. Tapos sabi Hmm. ni ate, "Matamis yan, ganyan, ganyan. Gusto mo tikman?" Eh, ako pa ba mo sa gusto mong tikman? "Oo, basta pre-taste, Tapos akala ko meron siya at the back. 'Di ba may usually naman may mga ready sila for Mm. pre-taste, gano'n. Hindi kumuha siya dun sa ano, ibabaw lang talaga ng paninda niya ta's hiniwa niya sa harapan ko. So, dun pa lang sabi ko na-impress na kaagad ako kasi ibig sabihin confident siya na matamis 'to. Mm. Girl, ang tamis nung mangga, as in. Shit, kahit hindi Girl panahon? girl, sabi sa'yo, Shit. naano ako, na-impress talaga ako. Alam ko naman may matamis na mangga, pero iba kasi yung nagsasabi na, "Hindi matamis na yan, sa amoy-amoyin lang," ganyan, ganyan. Mm. So, girl, confident siya, hiniwa niya yung mangga for pre-taste, ta's inabot niya sa'kin ta's tinakman ko yung mangga, ang tamis din, napabili ako. Dapat kalahati lang, naging mahigit kalahati ata yung binili kong prutas. So, ang ending nagbayad tayo ng 1,000 para saan, sa prutas. Na hindi naman na-appreciate ng iba diyan. Uy, Hindi. asan pa yan? Kukunin ko "Gusto mo bukas. mango shake?" Sabi niya. Mm. Kaya ako na lang uminom ng mango shake. Wow, kahit uminom tayo kanina. "Dun ka na muna." May Yun yung taste kontrabida. ko. Hmm, Okay, so for our last sense, balik mo nga 'to. smell. Smell. Medyo eme lang yung smell ko, hindi siya Tagaytay. Dun sa ano ni Winkle. Ay, hindi ba Tagaytay? But okay, sige. Ako, okay, so nung Wednesday kasi, yun nga nung nagbas ako from PTEX, bumaba ako ng Tansa, bumaba ako ng SM Tansa. Tapos nung papunta na ako ng pupuntahan ko kasi sina mama sa Starbucks nun. So pagbaba ko ng bus, naglalakad ako. Tapos merong dumaan sa tabi ko, ay harap ko, basta na magkagano'n kami, dumaan siya. Ta's alam mo yun, napalingon talaga ako, kasi yung amoy niya ang bango. Tapos alam mo po yung amoy na it will bring you somewhere, like ang lala na may kasamang memory, parang paggaling mo kung gano'n. Meron ako naalalang tao na hindi ko matandaan kung sino, dun sa amoy na yun. Ang weird ng sense of smell natin. Ewan ko kung na-experience mo na yun, pero basta it brought me somewhere na ang tagal ko nakatitig na gano'n. So parang inisip ko, hindi ko alam kung ang inaalala ko that time is yung tao or yung amoy. Hmm, Ang galing oo. ng sense of Hindi mo smell natin. kinalabit kung anong perfume. Hindi ka na umabot sa Hindi, gano'ng as level. in, saka yung ano kasi yun, babaan tsaka loading, unloading, so come and go yung mga tao. Ang hirap ng gano'n 'no, Yun, kasi oo. parang magno-note siya sa isip mo ta's hindi mo alam kung papaano siya malalaman ulit or papaano mo iso-solve yung mystery ng amoy niya sa isip. Oo, true. Parang gusto kong sumulat ng libro dahil dun, charot lang.
No, Tas yung amoy niya parang siyang powder, hindi siya parang unisex na amoy siya, na powder. Tapos parang siyang ano, alam mo yung ano yung cologne na pambata? Yung baby Angel's blow. Breath, eh. Yung isa pa, Nenuko. Parang Nenuko na gano'n, na lighter lang siya. Taray naman As ang in Nenuko. 'di ba yun yung pambata na ano, Oo. na parang oo, Dapat na taray nga tapos na taray ng parang Nenuko. Mahal 'di yun, ba eh. mahal mahal na yun, eh, true. Sorry, So, baby flow lang kami. Baby flow baby kayo. Johnson. Oo, baby parang parang baby oil yung baby flow na natatandaan ko. Pero yeah, ayun lang. So, Lewis and Pearl. sobrang ay, meron pa rin ako ng Lewis and Spark kasi may Dala vanilla sila. Pero high yeah, school ko iba yon 'di ba? Lewis and Pearl. Bench pink. Yung Hindi, bench 'pag bench ako ano ko, Atlantis. ay, lalaki. Gala, lalaki. Pero pinakagusto kong pabango is yung sa Avon, yung Emali. Ano yun? Oh, yung pula? Gustong 'Di ba gusto ang ko yun. oo, ang light lang, pero Alam mo dumating pa ako sa level na 'pag nakukuha ko yung brochure nila, 'di ba meron yung ikikis-kiss mo yung daliri mo? Girl, ginaganon ko minsan sa damit ko yun para lang akong tanga, hindi naman hindi naman dumidikit. oh, 'di ba, na parang yung smell meron siya talagang memories na naka-attach. So, ay Ay katulad yan grabe, 'pag super favorite ko yun. Atlantis, Emali, Atlantis, 'di ba? Imari. Tsaka ang maganda sa Avon dati 'di ba 'pag may pabango meron siyang powder na Powder, version. oo, powder version. Gustong-gusto ko din yun, yung package siya. 3 nga yan, Lotion? perfume, may 4 yan, lotions, meron pang isa, Ano? deodorant. Ay, hindi ko matandaan yung May deodorant pero deodorant din mostly. yan, Ang galing, pero oo, eh. may lotion nga din. Anyways, for our Ikaw, what's your last, smell? eto parehas lang tayo na perfume din siya, pero ito is yung hindi ko alam kung tama 'tong basa ko dito, pero David Doff Cool Water, 'yan. Hmm, Kinuha ko lang din, nakita ko lang 'to sa kwarto ng kapatid ko kasi ang dami niyang pabango dito. Kinuha ko lang siya, tapos in-spray ko siya once, tapos nagustuhan ko na siya hanggang sa hindi ko na siya binalik. Dapat kinuha ko lang siya para maki-spray tapos babalik ko din. Girl, nasa banyo ko na siya, nakatago pa dun sa may likod ng ano para hindi makita ng kuya ko. Kasi gustong-gusto ko na yung amoy niya. Kasi dati sa mga parang hindi ko naman sinasabing luxury, pero yung mga branded na pabango, ang pinakagusto ko ay yung Clinique na men, yung kulay orange. Ano ba tawag dun? Happy. Clinique happy, clinic Happy, happy. yun. Clinique Happy na for men. Yun yung pinaka-ano ko talaga, yung pinaka-pabango ko kapag mga ganyang mga eau de parfum, mga gano'n, mga ganyan. Pero 'pag ano tayo, balik tayo sa ano, mga Johnson& and Johnson, ganyan. Ta's ayun, ta's nung nakita ko 'tong cool water parang sabi kong ganyan, okey, at least meron akong options na, "Anong gusto mong anong favorite perfume mo?" Cool water." Kahit alam mo recently mo lang nalaman, mga gano'n level. Pero yun, sobrang ano ko lang siya na parang ang fresh-fresh lang talaga. Na feeling ko Oo. kahit ano, kahit hindi ako maligo 'pag in-spray ko siya parang, pero yun nga, parang recently lang din kaya naano ko rin 'tong perfume kasi may mga iba akong napapanood din na merong ano, may ibang sense din talaga na dala ang bawat perfume. Lalo na 'pag meron kang signature perfume na ito yung magtatatak na kung sino ka. I remember na si Boy Abunda daw, meron siyang specific perfume na pinililigo pa daw niya halos, yung alam mo yung pinililigo lang sa Mm. kaka-spray na ang mga artista nalalaman nila kapag nandiyan na si Boy Abunda, kapag naaamoy na nila yung pabangong 'to. Kasi nga sobrang ano siya, exposing and everything, ganyan, ganyan. Yeah, yun lang. Tsaka pero ang pabango talaga kapag nakakita ka ng pabango na suited sa body chemistry mo, like kasi siyempre iba yung Mm, pawis natin, eh. 'Pag nag-react siya sa pabango na ano, mag-iiba yung amoy niya. So, once na makakita ka ng pabango na magsu-suit sa'yo, yun na yun na siya talaga. So, yeah. ako ang stick sa'kin ay basta vanilla scent, tapos
may nabasa ko dati na yung vanilla scent pala, it lets you or it entices you to buy, to purchase lots of things. So, Naku, hindi pala siya maganda. magagamit mo ba siya sa ano, ano ang budol mo for this month? Oo, charot. Pero yeah, ayun. So 'di ba ang ano, ang fascinating nung ano natin, nung mga senses natin, especially yung sense of smell. So Yeah, may memory siyang attached. So I think yun na, that's it. That's all our five senses. So yeah. any habol kuwento, any additional hanash? Hindi, parang ano lang, since ginagawa natin yung five senses talaga, parang nakaka-excite din siya every month for me. Na parang I always look forward for this episode kasi parang gusto ko na may ikuwen 'pag alam mo yung unconsciously, like kunyari nasa Starbucks ako tapos natikman ko 'tong bagong drink, parang unconsciously, "Ay shecks may ikukuwento na ako for this ano, for this month's episode kasi meron na akong taste," or 'pag may nakita ka or 'pag may ano ka diyan, parang it will always excites you every month. And then eventually kahit hindi na natin itutuloy ito, magiging parang magme-mental note na siya sa isip mo na you appreciate something special or something remarkable for that particular day. Na talaga namang may sense ang ating mga five senses. True. Walang, Hindi naman natin 'to gagawin. this is our last time. Ano, charot. Oh, 'di ba This is nagulat thank ako. you. Hindi siyempre, siyempre 'pag ano, alam mo Yeah. siyempre 'di ba ang mga 'pag sumisikat ang mga group 'di ba nagdi-disband din naman to explore kanya-kanyang ventures. And feeling ko malapit na ako dun. Ako na, charot. Okey lang naman yun, but if ever na may ganun kang ano, goal lang. Pero itong five senses natin na 'to, si Dan gustong-gusto niyang sumali dito. Gustong-gusto niyang Um, maki-join dito, eh. gatekeeper tayo. Ay, Gatekeeper ako, eh, charot. Hayaan mo muna sila sa iba sumali, ganyan. ayun, Anyways, sige. thank you very much, Ike. I really appreciate this day and hope na mas maging hope na yung December natin ay maging mas kabulabulab at kabog-kabog ang ating five senses because that is a Christmas edition, five senses, 'di ba? So Yeah, feeling ko mas magiging ano siya, fruitful talaga siya and true. Very much festive. ano, oo, Yeah. yun nga, eh, festive ang ating five senses. So, that's it lang. Thank you so much po. Thank you very much because this has been Questions for all with Ikes and Pot. bye. Bye. Wait lang. Bye. Bye.